Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Yan. Yes. Sa mapagpalang umaga, hapon, gabi, saan man sulok kayo ng mundo ng nararating ng punto por punto. Salamat po sa Diyos, nagkasama-sama na naman po tayo muli para sa isa namang gabi ng banal na pag-aaral ng salita ng Diyos para sa ating kaligtasan. No po, paalala ng ating Panginoon Jesucristo, Juan 12:48, ang salita ko ang hahatol sa inyo sa huling araw. So, pinag-uusapan po dito yung hindi lang yung pag-uhukom, kundi yung huling araw natin, no? Yung pagkamatay natin. Tandaan po natin, huhukuman tayo ayon sa kanyang salita. So, napakahalaga pala pagnilayan, no? Pag-aralan at sundin ang kanyang kalooban at mga salita. Ngayong araw na Miyerkules, ano nga ba ang ebanghelyo, no? Ito po ay kay San Lucas chapter 19 verse 11 to 28, no? Makinig po ang may pandinig, pagnilayan po natin. Noong araw na yun, nagpatuloy ng pagsasalita si Jesus at isinaysay ang isa pang talinhaga sa mga nakarinig ng unang niyang pangungusap. Ginawa niya ito sapagkat malapit na siya sa Jerusalem at ang akala ng mga tao ay itatatag na ang kaharian ng Diyos. Sabi niya, may isang mahal na taong nagtungo sa malayong lupain upang gawing hari at magbalik pagkatapos niyon. Bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin. Binigyan niya ang mga ito ng tig-isang salaping ginto at sinabihan sila, ipangalakal ninyo yan hanggang sa pagbabalik ko. Puot na puot naman sa kanyang mga kababayan, kaya't pagkaalis niya, nagsugo sila ng mga kinatawan upang sabihin sa kinauukulan, ayaw namin maging hari ang taong ito. Ngunit ginawa ring hari ang taong yon, umuwi siya pagkatapos at ipinatawag ang mga aliping binigyan niyo ng salaping ginto upang malaman kung gaano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanya ang una at ang sabi, Panginoon, ang salapin ninyong ginto ay nagtubo ng 10. Magaling, sagot niya, mabuting alipin. Yaman naging matapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalaan kita sa 10 bayan. Lumapit ang ikalawa at ang sabi, Panginoon, ang inyong salaping ginto ay nagtubo po ng 5. At sinabi niya sa kanya, mamamahala ka sa 5 bayan. Lumapit ang isa pang alipin at nagsabi, Panginoon, heto po ang inyong salaping ginto. Binalot ko sa panyo at itinago. Natatakot po ako sa inyo sapagkat napakahigpit ninyo. Kinukuha ninyo ang hindi sa inyo at inaani ang hindi ninyo inihasik. Sinagot siya ng kanyang Panginoon, masamang alipin, sa salita mong yan kita kakatulan. Alam mo palang ako'y mahigpit, sinabi mo yan, kinukuha ko ang hindi sa akin at inaani ko ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo inilagay sa bangko ang aking salapi? Pagbabalik ko, sana'y may tinubo ang puhunang ito. At sinabi niya sa mga naroon, kunin niyo sa kanya ang salaping ginto at ibigay sa may 10. Panginoon, siya po'y mayroon ng 10 salaping ginto, wika nila. Sinasabi ko sa inyo, ang bawat mayroon ay bibigyan pa. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Tungkol naman sa mga kaaway kung aayaw na ako'y paghari sa kanila, dalhin niyo rito at patayin sa harap ko.
Mga kapatid, ito pong mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ayan, mahaba-haba po siya, no? Pero pansinin po natin, no, ang ebanghelyo ngayon ay halos pareho lang po nung araw ng linggo, no? Ito po yung pagtutubo, ito po yung yun ay pagbubunga, no? Or improvement. May improvement na ba, no? Ang mga talent na binigay sa iyo ng ating Panginoon Jesucristo, no? Tandaan po natin, sabi sa unang Korinto chapter 12 verse 8 to 12, no? Ang sabi rito, kanya-kanyang kaloob na binigay ang banal na Espiritu sa atin, no? Ang sabi rito, sa isa'y pinagkaloob sa pamamagitan ng Espiritu ang kakayahang maghayag ng mga aral ng Diyos, at sa isa'y kakayahang magkaunawa ng aral ng Diyos. Ang iisang Espiritu rin yun ay magkakalob sa iba ng malaking pananalig sa Diyos. Ang iba'y kapangyarihang magpagaling ng mga may sakit, yung may mga gift of healing, no? So marami po yan. Ang may pinagkalooban naman ng kahusayan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. So napakaraming kaloob, no? Ang tanong sa atin ngayon, ano bang ginagawa mo sa kaloob ng Diyos sa iyo, mga kapatid? Ito ba ay pinagbubunga mo o hanggang nandyan lang at nakatago? Naalala ko po tuloy dito sa Japan, dahil matagal akong Bible preacher, almost like 6 years or 8 years na po ako, no? Sa isang charismatic, tapos isa pa ako lay minister. So pagdating ko rito, naghahanap ako paano maglingkod sa simbahan dahil nga foreigner lang po ako, no? So pagdating ko rito, umabot ng 1 year, 2 years, no? Yung una, medyo pagka nakikita nila ako, pinagbabasa po nila ako ng ebanghelyo, parang lector, ganun, no? Pero hindi siya regular dahil once a month lang po ako dun sa isang ano. Ngayon dito po iniisip ko dito sa malaking simbahan sa malapit sa amin. Lagi po ako nagsisimba, iniisip ko dahil may alam ako sa yung lay minister ako dati. Kaya lang wala silang lay minister. Ang nagsusubong kaagapay ni Father, ito po mga madre, ang mga ang nagsusubo ng banal na hostia po, no? So sabi ko, paano ako, wala naman lay minister, no? So kada simba, nag-iisip ako. Maya in-approach ako ni Father. Kailan lang po, ilang buwan pa lang, no? Bigla akong in-approach nung pari, hapon po, no? At sinabi niya na pwede daw ako maglingkod kung gusto ko na sakristan. Kasi wala silang sakristan, actually, isa lang. Minsan wala pa yung sakristan dahil mag-isa. Ang laki ng simbahan, isa lang. O minsan wala pang assistant si Father. So sa isip ko, bakit hindi, no? Alam niyo po, sa awa tulong ng Diyos. Dahil siguro gusto ni Lord na talaga maglingkod ako. Pinagigyan ako ng talento sa ganyan, no? Nag-altar server ako, although sa edad natin ito, no, mga bata lang alam natin, talagang pumayag ako. Ngayon tuwan-tuwa sila, meron na silang regular na sakristan, no, assistant ni Father. So dalawa na kami, ngayon nagtitrain pa kami ng mga bata, no. So ang paalala po sa atin dito, tandaan po natin, no, may kaloob ka, kapatid. Imposibleng wala kang talent. Sabi ng iba, wala akong talent. Imposible yan. Kahit nga yung maging sponsor ka, kahit nga yung mga kung marunong kang kumanta ka. Kung marunong kang magsayaw, sabi nga, di ba, sa mga charismatic, may mga dancers si Lord o mga ibang community group, no? So, kung may kakayang ka makapagpahayag ng salita ng Diyos, be a lector, no? Yung mga nagbabasa ng ebanghelyo, nagbabasa ng mga first reading at second reading. Pero paalala ng first reading natin ngayon, mabigat siya. Ayon sa Macabeo chapter 7 verse 1 to 20. Alam niyo po, yung isang hari doon, pinipilit niyang kumain ng baboy. During that time, bawal na bawal yun, no? Yung isang pamilya. Pito yata yun, mga brothers and sisters. Pinipilit nilang kumain ng baboy, tapat sila sa Diyos. Papatayin sila pag hindi sila kumain. Mga lingkod ng Diyos, mga tapat. Alam niyo po, talagang kahit kamatayan, grabe yung mga yung mga dinanas ng mga yun. 7 yung anak ng nanay. Nakita niya kung paano pinapatay ng hari.
dahil ayaw sumunod sa hari na hindi naniniwala sa Diyos. Tapat na tapat sila kahit kamatayan. So ngayon kapatid, gaano ka katapat sa Diyos? Kapag binigyan ka ng matinding pagsubok, kaya mo pa rin ba maging tapat bilang lingkod? Yun po yung pinaka-aral ngayong araw na to. Sana po pagnilayan natin. Kapag dumating ang pagsubok na yan, halimbawa, malaking problema, ikaw ba ay maglilingkod pa rin sa Kanya? Dito sa unang pagbasa, mga kapatid, kahit kamatayan, mga apostol, kahit kamatayan, lalong-lalo na ang ating Panginoon Kristo, kahit kamatayan. Ibig pala sabihin nun, talagang malaki ang pagbubunga ng kanilang pananampalataya. Tayo, hinahanapan tayo ngayon. Kaya mo na bang ibigay ang buhay mo alang-alang sa kaligtasan ng lahat at sa paghahari ng Diyos? Dahil mo pagbalik ng ating Panginoon Kristo, ito ba'y tumubo na? Ito ba'y nagbunga na? Na kahit anong mangyari, wag kang bibitiw, kapatid. Amen. Yun lang po, naway gabayin tayo ng Banal na Espiritu ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando, and good luck to you, Bro Kenneth, for your topic. Okay. So yung ating topiko sa gabing ito, mga kapatid at mga kaibigan, ay ito pong isa sa mga naririnig natin na tinatalakay ng ating mga kaibigan, ng mga hindi Katoliko, lalong-lalo na yung mga Seventh-day Adventist, lalong-lalo na yung mga Iglesia ni Cristo, na ito ba ng pagbigay galang natin sa ating mga kaparian, lalong-lalo na ang pagtawag ng Father sa ating mga kaparian, ay mali daw ito at labag ito sa banal na kasulatan. So ito yung ating tatalakayin kung totoo ba na hindi ito nakasulat sa banal na kasulatan, at totoo po ba na ito ay tinatawag na nailagay ko na dito sa ano ko. Ako na lang mag-play para kay Bro Kenneth. Wait lang ano ko lang. Ikaw na lang, Brother Junre, kasi yung akin, sige, wait. hindi registered ang ano ko. Ano ko na download ko na dito sa ano ko, pero wait lang ba't hindi ko makita? Wait lang. Wait lang ba't ganun hindi ko makita? Wait. Ano mo yung ano, bro, yung obvious, bro, ano mo, yung properties niya, and then punta ka doon. I-remove ko lang itong naano ko naman, na-open na ko na dito sa ano ko, sa presentation ko sa wait lang, Bro Kinita, wait lang. Punta ka sa properties, and then punta ka sa automatic, i-click mo sa Windows 10 1903 and up. Ang layo naman ng pinag-anuhan mo andito na nga Ayun, Ayan, so yan ko lang, bro, wait. Yes, ako ang mag next Bro Kenneth. No? Wait lang transform natin to fit screen na yun. Kita na ba? Yes, kitang-kita. Okay, so wait lang wait. Okay, bro, patuloy bro. Nasa wala sa Bro Kenneth ba dyan do? Sige na. Ayan, maraming salamat po, Brother Zondre, no, sa naturang sa pag-guide sa atin. Pasensya talaga, matagal na tayong hindi talaga nakapag-live no sa ating programa. So ngayon sisikapin natin na may paliwanag itong kaunting aral natin ukol sa pagtawag natin na ama sa ating mga kaparian. Kasi sa mga kaibigan natin na mga hindi Katoliko, bawal umano yung pagtawag ng ama sa ating mga pari. Pero sa ating munting pagbabasa, meron tayong mga nabasang dokumento na mula din sa mga Seventh-day Adventist na itong
founder ng Seventh-day Adventist na si Ellen G. White ay merong siyang tao na tinutumbok at iniisip niya na ito rin ay pwedeng tawaging father o pwedeng tawaging ama. Kaya dito natin, ito yung pundasyon ng ating pag-aaral sa mga oras na ito. At meron tayong legal na mga dokumentong nakukuha, meron tayong mga dokumento na mula talaga sa kanilang mga aklat na isisiwalat natin sa gabing ito para din ipapakita natin sa kanila na kung minsan dapat magbasa din po sila ng kanilang sariling aklat, no? Para din po naman matulungan natin sila sa kanilang pag-aaral ukol sa ating pananampalataya, no? Ukol sa ating pananampalataya, mga kapatid at mga kaibigan, na tayo naman po ay makakuha ng katotohanan. So, next slide, Brother Zandri. Yan. Paano ko ba ito mapalaki, Brother Zandri? Ano yung i-click ko dito para makita ko talaga yung malaking screen mo? I-double click mo yung screen ko. Sige . Cellphone gamit mo? Laptop. Laptop o i-pin mo yung yung camera ko sa laptop mo. Oo. Yan. Salamat, Brother Zundri. So, okay, welcome po. Ito yung ating pundasyon. Mali ba talagang pagtawag ng father o ama sa ating mga kaparian? Kasi inaako natin na tinatawag natin silang ama. Pero alam nyo ba na maging ang founder ng Seventh-day Adventist na si Ellen G. White ay tumawag ng father sa isang tao na di naman niya biological father at hindi naman niya kasama sa kanyang pamilya. Ang madalas nating naririnig, mga kapatid at mga kaibigan, ang napakasikat na gagamitin ng mga kaibigan natin, ng mga hindi Katoliko, itong Matthew chapter 23 verse 9, na kung saan ganito yung nakasulat, nakita po ninyo sa screen na ganito: at huwag ninyo tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama sa magkatuwid, bagay siya na nasa langit. So sabihin nila malinaw na tinutukoy umano nito, walang iba kundi yung mga paring Katoliko. Bakit? Kasi yung tayong mga nabinyagan ng Katoliko ay lubos sa ating pagrespeto sa ating mga kaparian. Unang-una sa ating Santo Papa na tinatawag nating the Holy Father. Ang ating Kardinal, tinatawag din na malaki yung respeto natin. Ang ating Obispo, ang ating kaparian, kaya ni Father Darwin at mga kaibigan natin mga kaparian, tinatawag din sila natin na Father. Tanong, may pundasyon ba ito sa banal na kasulatan? Suriin natin ng maigi ang konteksto sa Matthew chapter 23. Unahin natin ang chapter 1 at 2, na kung saan ganito yung nakasulat, mga kapatid at mga kaibigan. Nang magkagayoy, nagsalita si Jesus. Sino yung nagsalita? Si Jesus. Sa mga karamihan, maraming tao ang doon. At sa kaniyang mga alagad, merong mga alagad ni Jesus ang kasama niya na nagsasabi, nagsisiyo po ang mga eskriba at mga parisyo sa luklukan ni Moises. Malinaw na maraming nakikinig sa ating Panginoon nang siya ay nangaral sa mga oras na yaon. At kabilang na yaon ang mga alagad. At ang pinupunto ng ating Panginoon sa kaniyang panalita, ang kaniyang pinagsabihan, yung mga parisyo at yung mga eskriba. Pero ayon sa mga dalubhasa umano sa banal na kasulatan, lalong-lalo na yung mga protestante, sabi nila, mga Katoliko ang tinutukoy niyan. So, dito natin makikita yung kanilang mga pag-aaral, pagkabasa sila ng litra por litra, yun lang, mag-stop na sila. At kanilang ibabato yun sa mga sakop ng Katoliko, lalong-lalo na sa ating mga kaparian sa verse na ito. Pero ayon sa konteksto, ang sinabihan diyan mga eskriba at mga parisyo. So, yon wala na sa konteksto yung kanilang pag-aral. Pangalawa, sa chapter 8, huwag kayong patawag sa mga tao na guro, sapagkat iisa ang inyong pinuno, si Kristo, at kayong lahat ay magkakapatid. Babalikan natin mamaya yung salitang guro, mga kapatid at kaibigan. Sa chapter 9, sa verse 9, huwag ninyong tawaging ama ang sinumang dito sa lupa, sapagkat isa ang inyong ama na nasa langit. Binila yung mga Katoliko talaga ay sumusuway sa naturang verse. Pero malinaw na ang pinagsabihan yan
yung mga parisyo at mga eskriba. Huwag kayong magpatawag na mga pinuno. Sa English ito tinatawag na leader, sapagkat iisa ang inyong pinuno, si Kristo. Ngunit ang higit dakila sa inyo ay magiging tagapaglingkod ninyo. Yung umanong mas tagapaglingkod, mas dakila, no? Ang sinumang magtaas sa kaniyang sarili ay ibababa, at sinumang magpakumbaba sa kaniyang sarili ay itataas. Bakit ito? Ganito yung sinabi natin, Panginoon, sapagkat hindi lang yung mga eskriba doon, kundi pati na rin yung mga alagad niya, no? Pero ang pinupunto talaga niyon ay yung sinasabihan niya. Sino yung sinabihan niya? Yung unang verse kanina, sinasabihan niya yung mga parisyo. Pero yung mga protestante, ipupukol nila sa atin na yung mga katoliko ang sinasabihan. Wala sa konteksto. Pangalawa, ang nakasulat sa Matthew chapter 23, ang nagsulat diyan si Mateo. Kung bawal talaga ang pagtawag ng Ama, si Mateo sa first chapter pa lang ng kanyang aklat pala ay nagkakamali na kung yung kanilang argumento ang ating gagamitin. Sapagkat sa first chapter ng Matthew chapter 1 hanggang sa 14, napakaraming bisis na tinatawag dyan, ang ginagamit dyan ang salitang Father. Diba? Napakaraming pagkakataon, almost 50 plus na pagkakataon, sinasabi niyan ang salitang Father. Mauna na, ibabalik natin, brother John Ray, ibabalik natin doon. Abraham was the father of Isaac. Isaac, the father of Jacob. Jacob, the father of Judah and his brothers. Sa isang verse pa lang, 3 father na ang ginamit. Kaya, kung sabihin ng mga protestante na mali ang pagtawag ng father sa hindi Diyos, sapagkat ang Diyos naman ang tatawaging father, bakit si San Mateo ginamit niya ang salitang father diyan sa kanyang unang talata sa banal ng kasulatan? Hindi naman pwedeng magsulat si San Mateo na contradict sa kanyang naunang sulat. Therefore, merong tamang konteksto. Pangalawa, malinaw na para sa mga anti-Catholics, mali ang sinasabi na Abraham, Father Abraham at David, tinawag na ama para sa kanila, mali yon. Therefore, nagkakamali pala ang Diyos para sa kanila. Sapagkat maraming pagkakataon na merong tinatawag ang Diyos na Father kahit hindi biological father at kahit hindi Diyos yung tinutukoy. Take note, ha? Maraming pagkakataon na ang Diyos ay nagtawag ng Father sa tao na hindi naman, no? Sa tao, mga kapatid, na ginamit niyang instrumento sa kaniyang kawan. Sa Marcos chapter 11 verse 10 sa New King James Version, nagsabi dito, "Blessed is the kingdom of our father David that comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest." Sino nagsabi nito? Ang nagsabi nito, ang ating Panginoon. Sino yung sinabihan niyang Father? Si David. Kaya kung ating basihan yung argumento ng mga protestante, therefore nagkakamali ang Diyos nila. Nagkakamali si Kristo. Sapagkat nagsabi si Kristo na Father si David, kahit alagad lamang ito ng Diyos. Pangalawa, sa Luke chapter 16 verse 24, na ganito yung nakasulat. He called out, "Father Abraham, have mercy on me." Ito yung pagkakamatay, mga kapatid, ng isang mayaman at yung si Lazaro. Dito natin makita, mga kapatid, mga kaibigan, na ginamit din ang salitang Father kay Abraham. Diyos ba si Abraham? Ang tanong natin, Diyos ba si Abraham? Hindi. Tao lang, alagad ng Diyos. Pero bakit siya tinatawag na Father? Bawal lang pala tawaging Father sa Matthew chapter 23 verse 9 kanina. Therefore, mali yung kanilang konteksto, mga kapatid. Pwedeng tawagin palang Father yung alagad ng Diyos. Ngayon, ang Diyos Ama mismo ang nagsabi kay Abraham na siya ay Father. Ibig sabihin ba nagkakamali ang Diyos Ama? Sa Genesis chapter 17 verse 5, na ganito yung nakasulat. No longer shall your name be called Abram, but your name shall be Abraham, for I have made you
a father of many nations. Mga kapatid, mga kaibigan, merong salitang father of many nations. Hindi naman Diyos si Abraham, alagad ng Diyos. So ang alagad pala ng Diyos ay pwedeng tawaging father. Pero para sa kanila, mali. Yun, no? Ano ba ang dahilan kung bakit sinabihan ng ganun ng ating Panginoon ng mga parisyo at mga eskriba sa Matthew chapter 23 verse 9? Sapagkat ang hari ayon kay Propeta Isaiah sa Isaiah chapter 49 verse 23, at ang mga hari ang magiging inyong mga taga-kandiling ama. Ang mga hari pala ay siyang napakataas na ama. Siya yung ating ama, yung mga hari. Now, sino ba yung hari natin? Sino ba yung hari? Itutuloy natin. At ang iyong makikilala na ako ang Panginoon. Sino yung hari? Ang Panginoon. At ang nangaghihintay sa akin ay hindi mga pahiya. Therefore, mga kapatid, ang isip kasi ng mga eskriba noon na parang ka-level na sila ng Diyos sa kanilang pagiging ama, at para sa kanila ay para na silang ka-level ng Diyos. Pero paalala ni Propeta Isaiah, yung napakataas na ama, yun yung hari. At yung hari niyaon, yung pangalawang persona ng Santisima Trinidad, ang ating Panginoong Jesucristo na tinatawag ng hari ng mga hari. Nasa Isaiah chapter 7 verse 14, Isaiah chapter 9 verse 6, na ito siya ay Diyos at Ama sapagkat siya ang hari ng mga hari. Mga kapatid, mga kaibigan, ang hari ng mga hari ay ang Diyos. Pero yung mga eskriba noon, palagay nila ay ka-level na sila ng Diyos. Kaya ganun yung sabi ng ating Panginoon sa mga eskriba. Ay ngayong linggo, napakaganda ng kapiestahan natin, Christ the King. Kapatid, nakikinig. Kaya ito yung napili nating topiko, no? Para ito din pagninilayan natin. No? Sa Revelation chapter 17 verse 14 at Revelation chapter 19 verse 16, kung nating kunin ang konteksto, ganito yung konteksto niya. Sumasampalataya tayo na Jesus nga ay hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Sino yung hari? Si Jesus na tinatatawag na Ama at Diyos. Ngayon, wala pang karapatan ng Diyos na pumili ng mga tao na sa kanyang pagiging hari ay gagawin niyang instrumento para sa kanyang kahirayan at tatawaging Ama. Next slide, Brother Zundri. Pakinggan natin yung nakasulat sa banal na kasulatan. Mula kay Kristo na hari ng mga hari at naging tulad ng isang mapagkandiling ama sa kanyang bayan, siya naman ay pumili. Sino yung pumili? Si Jesus na Diyos at hari. Ano yung pinili niya? Siya naman ay pumili ng isang tatayong ama ng kanyang sangbahayan sa bagong tipan. Bago siya bumalik sa langit, meron siyang pinili, mga kapatid, sapagkat ang hari may karapatang pumili. At yung pinili niya, yun, yung tatawagin ding Ama. Yan sa Isaiah chapter 22, verse 21 at 22. At aking susuotin siya ng iyong balabal, at patitibayin siya ng iyong pamigkas, at aking ipagkakatiwala ang iyong pamamahala sa kaniyang kamay. Siya ay, ano yung sagot? Siya ay magiging ama. Yung pipiliin pala ng Diyos ay magiging ama sa mga nananahanan sa Jerusalem at sa sangbahayan ni Hoda. At katungkulan niya sa sangbahayan ni David ay laatang ako ko sa kanya, iatang ko sa kanyang balikat, at siya'y magbubukas at walang magsasara, at siya'y magsasara at walang magbubukas. Malinaw na ang Diyos na hari pumili ng kanyang alagad, at yung alagad na yan ay tatawagin na Ama bago pumunta sa langit at ang ating Panginoon. Napakalinaw yung sinabi ng ating Panginoon kay San Pedro.
At sinabi ko sa iyo, ikaw, Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Sino yung binigyan ng otoridad na pwedeng tawaging Ama? Yung pinili ng Diyos. Kaya wala silang pwedeng tawaging Ama sa kanilang kaluluwa, sa kanilang pananampalataya. Bakit? Sapagkat hindi naman sila yung sinabihan. Ang kanilang magawa na lang pagtutuligsa sa mga ginamit ng instrumento ng ating Panginoon sa kaniyang bayan. Kaya si San Pablo, malinaw yung sinabi ni San Pablo na kahit siya ay hindi Diyos. San Pablo, alagad ng Diyos, sinabi niya sa 1 Corinto 4:15. Ito ay sapagkat kahit magkakaroon kayo ng 10,000 guro kay Kristo, hindi marami ang inyong ama, dahil sa pamagitan ng ebanghelyo kayo ay naging mga anak ko kay Kristo. Ibig sabihin, si San Pablo pala ay nagiging ama dahil sa pamamagitan ng ebanghelyo tayo ay naging anak. Bakit tinatawag na ama? Si San Pedro ay hindi naman sa Diyos. Ang tawag ko dito ay tinatawag na spiritual brotherhood, spiritual father, mga kapatid ng ating panampalataya. Tayong lahat ay magiging kapatid, not biologically but spiritually, no? Sa 1 Corinthians chapter 4 verse 15 sa English, ganito yung nakasulat. For though you might have 10,000 guardians in Christ, you do not have many fathers. And then, in Christ Jesus, I became your father through the gospel. Ang mga kapatid, si San Pablo pala ay nagiging father dahil sa mga isiniwalat niya, yung ginawa, yung himala, yung turo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya, kung ating tingnan sa Roma chapter 4 verse 16, kaya nga sa pananampalataya na mabatay ang pangako, upang ito'y maibigay bilang walang bayad sa kaloob para sa lahat ng anak ni Abraham. Hindi lamang ang mga saklaw ng katusan, kundi sa lahat ng sumasampalataya rin tulad ni Abraham, sapagkat siya yung ama nating lahat. Magkapatid, si Abraham ay tao. Si San Pablo ay tao, pero tinatawag nating ama, not biological but spiritually, mga kapatid at mga kaibigan. So hindi po tayo tinatawag natin supat, no, sa banal na kasulatan, no? Talagang meron lang talaga mga tao na kakasuhan tayo. Kaya malinaw yung sinabi ni San Pablo kay Philemon, at yung meron siyang pakikiusap kay Onesimus sa Philemon chapter 1 verse 10. Sa Biblia na New Testament Pinoy version, ganito yung nakasulat, mga kapatid. Nakikiusap ako sa iyo para kay Onesimus. Nung nasa kulungan ako, pinakilala ko sa kanya si Christ, kaya naging anak ko siya. Hindi naman to biological. Kaya naging anak ko siya at naging spiritual father niya ako. Mga kapatid, mga kaibigan, malinaw yung turo natin ay nasa banal na kasulatan. Tinatawag si San Pablo na spiritual father. Alam naman natin na si San Pablo, mga kapatid at mga kaibigan, ay isang pare. Si San Pablo, sa Roma chapter 15 verse 16, kung basahin natin, siya ay naging alagad, no, bilang pare. Kaya kung ating balik-balikan yung Old Testament sa Judges chapter 17 verse 10, yung pare palaga ay tatawagin na father. Bakit nagtutuligsa sila? Wala naman silang legitimate na pare, kaya hindi sila makapagtawag ng father, no? Sa Judges chapter 17 verse 10, ganito yung nakasulat. Stay with me, Micah said to him, be father. Ano daw? Be father and priest to me. Father and priest. Kapag pare, tatawaging father. Yun yung nakasulat sa Judges chapter 17 verse 10. I will give you 10 silver pieces a year, a set of garments, and your living. Mga kapatid, mga kaibigan, yung pagtawag pala natin na father sa ating kaparihan ay naayon sa banal na kasulatan. Napaka linaw yan.
Kung ating babalik-balikan yung chapter 23, verse 10, ganito yung nakasulat, do not let yourselves be called leaders or teachers. Dito natin ipupuko din sa kanila yung kanilang argumento. Kasi para sa kanila, sa chapter 9 lang sila Hindi, sa verse 9 lang sila Sa verse 10, ayaw nila sa verse 10. Bakit? Kasi kapag pag-aralan natin ang verse 10, chapter 23 verse 10 ng Matthew, mga kapatid, mga kaibigan, ito yung nakasulat Huwag natin tawagin siyang leaders o teachers. Ngayon, unahin natin yung Pasugo Magazine ng Iglesia ni Cristo, September 1997 by Marie F. Ruiz, page 15. Ganito yung nakasulat. Considering the phenomenal growth and success of the Iglesia ni Cristo, this new leader, Brother Eranio. Kung litra po litra talaga, kung ating sasakyan yung kanilang pangunawa sa litra po litra, sila mismo ay hindi rin nakasunod. Bakit? Sapagkat huwag niyong tawaging leader. Meron silang tinatawag na leader Sa Pasugo, September 1997 by Marie F. Ruiz sa page 15. Ngayon, si Ellen G. White naman, ang founder ng Seventh-day Adventist, sa kanya aklat na Life Sketches of James White and Ellen G. White noong 1880, sa page 149, ganito yung nakasulat. He was ended rightly called Father Miller. Si Miller pala, tinatawag din ni Ellen G. White na Father. Kung yung pagtawag ng Father ay mali, yung founder ng Seventh-day Adventist, unang nagkakamali. Sapagkat sinasabi niya, he was ended rightly called Father Miller, for he had a watchful care over those who came under his ministrations, was affectionate in his manner of genial and tender heart. Mga kapatid, mga kaibigan, dito natin makita na mismo yung founder ng Seventh-day Adventist, si Ellen G. White, ay, di ba si Ellen G. White, grabe yung mag-interpret sa Biblia, grabe yung kanilang mga pagtutuligsa sa mga Katoliko, pero hindi niyo ba ito nabasa? Ang aklat ng inyong founder? Tapakita natin ang aklat na ito mamaya, kapatid. Sino ba ito? Si Miller. Para kay Ellen G. White, Miller, leader of a movement called Millerism. Sino yung si Miller na tinatawag na Father? Leader. Therefore, sa chapter 23 verse 9 hanggang sa 10, si Ellen G. White nagkakamali na. Tinatawag niya si Miller na leader. Sa chapter 23 verse 10, bawal tawaging leader. Tinatawag din niya na si Miller ay Father. Mali din sa Matthew chapter 23 verse 9. Na, klarong-klaro yan. Now, dito yung aklat natin, mga kapatid, na nakuha. Christ Triumphant. Ano yung nakasulat dito? Sa Christ Triumphant, page 337. As Father Miller. Sino yung Father? Si Miller. Masama pala yung pagtawag ni Father. Naging masama dito yung turo ng Seventh-day Adventist. As Father Miller made a practical application of a scripture truth to the hearts of his hearers. Baka sabihin nila, hindi namin yan nakita. Baka imbento mo lang yan, Brad Ken. Baka imbento lang yan ang punto por punto. Ito yung aklat. Ito yung aklat, Dito sa page 337, malinaw na malinaw yung aklat na Christ Triumphant. Destroy the messenger himself. Next, as Father Miller made a practical application of the scripture truth to the hearts of his hearers. The rage of professed Christians was kindled against him, even as the anger of the Jews was excited against Christ and his apostles. Mga kapatid at mga kaibigan, yung mga nagtutulig sa pala ng ating simbahan, kung ating ding pag-aralan yung kanilang mga doktrina, napakarami palang kamalian. Bakit? Bawal ang magtawag na Father. Bawal ang magtawag na leader.
Pero yung founder ng si Ellen G. White, dalawa na. Yung kanyang kamalian, tinatawag na father si Miller at tinatawag rin na leader. Therefore, mga kapatid, kung sasabayan natin ay yung kanilang pag-aaral, malinaw na sila yung hindi nakasunod sa banal na kasulatan. Kaya tayo mga Katoliko, ito yung ating opisyal na doktrina. Ito yung opisyal na doktrina ng ating simbahan sa Catechism of the Catholic Church number 1548. In the ecclesial service of the ordained minister. Ito yung mga kaparian. It is Christ Himself who is present in His church as head of His body, shepherd of His flock, high priest, and redemptive sacrifice of the redemptive sacrifice, teacher of truth. This is what the church means by saying that the priest, by virtue of the sacrament of holy orders, acts in persona Christi Capitis. Mga kapatid at mga kaibigan, ito yung ating opisyal na doktrina. Yung kanilang titulo na natatanggap, nakuha nila sa holy orders. Yung inordinahan yung ating mga kaparian. Kaya malinaw na malinaw, mga kapatid at mga kaibigan, yung aral natin. Ang problema lang, sila ay kumukuha lang mga nakasulat sa banal na kasulatan at ibabato sa ating pananampalataya. Pero yung katotohanan para kapatid at kaibigan, sila yung hindi sumusunod sa banal na kasulatan. At yung tayong Katoliko, napakarami pa mga ebidensya na yung hari ng mga hari, yung summary natin, yung hari ng mga hari na si Kristo, na Diyos, nag-extend, binigyan ng extension, yung binigyan ng ministry, binigyan ng trabaho, binigyan ng karapatan, yung ating kaparian. At sila, yung instrumento ng hari, at sila din ay dapat respetuhan. Di ba, kapag mayroong mga darating na mga opisyal ng gobyerno, kapag yung presidente, si President Bongbong Marcos, pag dumating sa Pagadian, yung first week pa lang na merong mga advance party, grabe tayo cater sa kanila, respetuhin natin kasi alam natin representative ng presidente. Pero yung mga kaibigan natin hindi rin respeto sa representative ni Kristo, na yung mga kaparian na sila yung representante ng Diyos ayon sa Hebrew chapter 5 verse 1. Mula sa tao, kinuha mula sa tao, iniligay ng Panginoon sa naturang posisyon na mga pare para magiging representante niya, mga kapatid at mga kaibigan. Noong ating hari na ating Panginoon ay inuusig dito sa sanlibutan, pati na rin yung ating simbahan, pati na rin yung ating mga kaparian. So let us pray our best. Bawat dasal natin, atin silang ipagdasal sapagkat pinupukos sila ng mga komentaryo at lalong-lalo yung mga Katoliko na dapat matuto rin sa ating tunay na pananampalataya. Yun lang po yung kaunting na-present natin sa gabing ito. Sana ay nakakatulong po ito sa ating munting pag-aaral. Mabuhay po yung punto por punto. Prodigi et Ecclesia. God bless and thank you.